impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, mga Register of Deeds ng Taguig, Quezon City at Marikina sumalang sa witness stand. Romy Garduse nakauwi na sa Pilipinas matapos makumpleto ang 7 summits. Ilang araw bago mag-Chinese New Year, mga paghahanda sa Binondo sisilipin. Kodak, bangkarote na. Mel Chanco, Gwendolyn Ruey at pambansang kamao Manny Pacquiao binigyang parangal sa taunang People of the Year Awards. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Dalawa suspect sa pang-hold up ang patay sa engkwentro sa Tondo, Maynila. Rumesponde mga pulis matapos humingi ng tulong ang isang babaeng na biktima umano ng dalawa. Darito ang report ni Maria Bulaklak Ausente. Problema party na Mangiyak-iyak at nanginginig pang biktimang si Ruby Gomez na makausap ng GMA News sa Barangay 29 Zone 2 District 1 sa Tondo, Maynila. Di raw niya makalimutan kung paanong tinutukan siya ng baril at inagawan ng bag alas 11:30 kagabi. Galing daw siya ng Bacolod City at pumunta ng Maynila upang maghanap ng trabaho pero kamalasan ang kanyang inabot. Sobra talaga. First, syempre baril na yun eh. Hindi ko naman isip nila baka iputok, di ba? Kaya hindi ako makamove on. Tapos nung naibigay mo yung bag mo, anong ginawa mo? Nung makalayo-layo po sila na sa palagay ko wala na po sila, sisigaw po ako ng hold up. Matapos makahingi ng tulong sa mga tanod at pulis, na-corner ang dalawang lalaki ito na positibong kinilala ni Rubina ng hold up umano sa kanya. Nanlaban umano ang mga suspect sa mga rumispondeng pulis, kaya pinuruhan na sila ng mga otoridad. Yung hino-hold up nila dito ay kabababa lang yata ng barko at habang nag-aabang ng taxi papunta doon sa kanila ay hold up itong dalawa. And they simply walk, no? They simply walk from there dito. Ngayon, nagkakataon naman na talagang for so many times ay ino-operate natin itong mga lugar na to. Kaya nakauna natin. Kasi kung di naman po mangyayari sa kanila, ulit-ulitin na lang mangyayari dun. Baka makapatay pa ho sila ng tao eh. Natagpuan sa tabi ng bangkay ng mga suspect ang kalibre 22 at 38 na mga baril. Ayon sa mga residente, madalas daw ang insidente ng holdapan, lalo't malapit sila sa pier kung saan maraming mga bagong dating na pasahero na nabibiktima. Mga dayo po yung mga holdapper yan dahil kanto po kami, babaan kami rito ng mga holdapper. Wala pang pagkakakilala ng mga napatay na sospek. Paalala naman ng pulisya sa mga bagong dayo sa Maynila na hanggat maaari ay may kasamang sumundo sa kanila sa pier. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Maria Bulaklak Ausente reporting. Sinalakay ng mga tauhan ng Optical Media Board ang isang printing company sa Santa Mesa, Maynila na nag-iimprenta umano ng mga pabalat na mga pinipiratang pelikula. May tuturing kasing accessory o kasabwat ito sa pagpapakalat ng mga peking CD o DVD. Nagbabalik si Maria Bulaklak Ausente. Ito ang nabutan ng mga miyembro ng Optical Media Board nang inspeksyonin ng isang printing company sa Valenzuela Street sa Santa Mesa, Maynila pasado alas 11 kagabi. 3 malalaking printing machine at libo-libong mga naimprenta ng kopya ng mga pabalat ng pinipirata umanong pelikula. Sa pagtataya ng OMB, nasa 30,000 kopya daw ang maaaring maimprenta ng isang machine tulad nito, bagay na nagpapabilis din sa pag-dispose ng mga kopya. Mga pelikula na ipinalabas mula sa katatapos lang na Metro Manila Film Festival ang mga naimprenta. May sinusuplayan siya. So ngayon kasi wala pa yung optical eh. So what they do sometimes, inuuna nila yung print, sasabihin nila sa mga publiko, oy, meron ng kopya. So tuloy, hindi na manonood ng pelikula yon. So nangyari ngayon, naunahan natin. At kahit mga naimprentang papel lamang ang mga ito, maaari pa rin kasuhan ang may-ari ng printing company. May ituturing kasi accessory o kasabwat ang may-ari sa pagpapakalat ng mga peking CD o DVD. Base ito sa nakasaad sa Republic Act 9239 o Optical Media Act of 2003. Sasampa namin siya ng admin sa kasama na po yung labag sa implementing rules and regulation ng RA 9239. Pero kasama rin po dito, kasabay po dito ay pagsampa sa criminal complaint. Sana ho itong nangyaring to, deterrent na rin po ito. At sana sa mga bumibili po, wag nyo na pong
suportahan o bumili ng mga pirated na mga CDs. Wala ang may-ari ng printing company nang magsagawa ng raid ang OMB. Ang humarap sa raiding team, nagpakilalang kapatid ng may-ari. Pero ayon sa kanya, wala siyang kinalaman sa operasyon ng printing company. Po kami nagtatago ng anuman. Ipinasara na ang printing company at kinumpiska na rin ang mga naimprentang pabalat. Umaasa naman ang OMB na marami pang magbibigay sa kanilang impormasyon sa kanilang kampanya kontra pamimirata. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Maria Bulaklak Ausente reporting. 1 bilyong pisong halaga ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng shabu nasabat ng mga otoridad sa isang bodega sa Industrial Park ng Caloocan. Darito ang report ni Emil Sumangil. Nang ibigay ng team leader ng Go Signal, gumalaw na ang mga operatiba ng PNP, Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force, sa loob ng Caloocan Industrial Park. Ang target area, ang bodegang ito na dating sinasabing tunawan ng tanso. Gumamit ng hagdan ng pulisya dahil bukod sa sinasabing nakakandado ang mga nagtataas ng gate, umaasa sila na may aabutan pang mga tauhan sa loob. Makaraan ng clearing operation, wala nang inabutan ng mga pulis. Pero nang mabuksan ang bodega, tumambad na ang sinasabi nilang sangkatutak ng mga ebidensya. Kabilang na rito ang mga drum at container ng kemikal na ginagamit umano sa paggawa ng shabu. Sa mezzanine ng warehouse kung saan sinasabing tumitigil ang mga nakatakas na Chinese chemists, drug paraphernalia at shabu ang nakuha. Selyado at natakpan na ang mga bintana at sa ilalim ng mga kama, may nakitang diksyonaryong Filipino. Ito ay isang notebook. No? May mga nakasulat na mga phrases in Tagalog. Sa puso ng bodega, kahon-kahon ng mga nakapaketing Chinese herbal tea ang tumambad sa raiding team. Nang buksan ito at suriin, hindi tsaa, kundi sangkap sa paggawa ng shabu na tinatawag na ephedrine ang laman nito. Drugs na siya. Yes. So mag-undergo na siya ng isang one more processing para maging perfect na siya na shabu. Ayon sa PNP, smuggled mula sa ibang bansa ang ephedrine. Hindi raw nakapagtatakang nakalusot ito sa customs dahil disimulado ang packaging. Marami ng mga ganitong reports in the past, but ngayon lang natin nakita itong ganitong iba yung packaging niya. Bukod sa area na ito, naglunsad din ang operasyon ng PNP sa dalawa pang maghiwalay na target sa Quezon City. Inaalam na ng pulisya kung may kaugnayan ng laboratoryong ito sa mga mansyon na ni-raid naman ng PIDEA sa Ayala, Alabang na ginawa ring laboratorio ng shabu. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Tatlong araw na lang po, Chinese New Year na. Sa Chinatown sa Binondo, Maynila, iba't ibang makukulay na dekorasyon at pagtatanghal ang itatampok mula ngayong araw hanggang sa Lunes. May live report si Victoria Tulad. Victoria. Kaya ramdam na ang excitement dito sa Binondo, Maynila, lalo na para sa Chinese New Year na gaganapin nga sa Lunes, lalo't nagsimula na ang paghahanda para sa selebrasyon. Alas 3 pa lang ng madaling araw, abalang-abala na ang mga lalaking ito sa pagkakabit ng mga parol sa kahabaan ng Ongpin Street, kung saan isang street party raw ang gaganapin mamayang hapon. Nagagandahan ng mga traditional Chinese lantern na pinaghalong kulay red, yellow at gold. Sinisimbolo ng pula ang good luck o magandang kapalaran, habang ang yellow at gold naman ay nangangahulugan ng wealth and happiness. Gamit ang mga nagtataasang scaffolding, maingat na ikinabit ang mga parol. Pininturahan at nilagyan na rin ng disenyo ang ilang establishmento bilang pakikiisa sa selebrasyon. Bukod sa mga ito, inihanda na rin ang lights at sound system. Maaga pa nga lang ay binihisa na ang kalsada para hindi raw makaabala sa trapiko mamaya. Nagtayo na rin ng stage sa may Quintin Paredes Street kung saan taon-taon ay ginagawa ang mga pagtatanghal tuwing Chinese New Year. Samantala, abalang-abala na rin ang mga tindera ng prutas. Mabili raw kasi talaga ang kanilang paninda sa ganitong okasyon, lalo na yung mga bilog at isinasabit sa pinto. Mayroong dragon fruit ng 120 pesos per kilo at peras ng 100 to 200 pesos per kilo. Ang mansanas ay 20 kada piraso. 120 pesos per kilo ang honeydew at strawberry, habang 200 pesos per kilo ang balimbing. In demand din daw ang gabi at luya na pinalamutian pa ng mga pulang laso. 50 to 100 pesos daw